106.7 Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy at ang babaeng kung ano-ano tinatanong sa akin kahapon. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Ngayon itatanong ko na sa'yo ha. Anong meron kahapon? Ito naman, pwede naman pag-usapan na Ganun talaga. Ano meron kahapon? Kasi Panggano, kung hindi niyo po alam, piniem po ako kahapon ni DJ Lindsay. At hindi ko alam kung bakit, yun yung tanong niya sa akin. Alam niyo ba yung tanong sa akin ano size ng damit mo kapag tulog ka? Bakit ba? Bakit? Magkaiba pa ba yun? Mali mo. Una kong sagot sa kanya, hindi ako nagdadamit kapag natutulog ako, which is true naman talaga. Kasi alam mo na, komportable ako dun eh. So ayun, nung tinanong niya sa akin yung pangalawa, ha? Bakit? Sige, sinagot ko na, di ba? Medium ako kapag gising, so siguro kapag tulog din ako, medium din ako. Ganon. Tapos pangalawa niyang tanong, kapag lumilipad, ganon din ba? Bakit ba? Na-imagine ko kasi ano kayong ginagawa na doon si Toby. Siguro nasa harap lang to ng computer, tapos patay na naman yung ilaw doon sa techbot. Message ko nga to. Tapos, hindi kasi, naghahanap ako ng mga gift ideas kahapon. Gift ideas? Kala mo naman kasi kung ano. Kaya ako tinatanong kung anong size ng ng damit mo pag tulog ka. Mali ko ba kasi? Pag tulog ka. Kita mo? Magkaiba pa ba yun? Siyempre para lang may twist, di ba? Di ba kapag tinanong ko, yun ang size ng damit mo, walang dating, di ba? Di sana, wag sana hindi mo sinabi sa akin yun para may surprise ako sa Pasko. Sana din hindi mo ako tinanong, di ba? In-on-air mo pa, di kailangan ko sabihin tuloy yung sagot. Pwede ka naman magdahilan eh. Baka mamaya sabihin ng mga tao, manyak ako. Bakit yung damit mo kapag tulog ka? Di i-explain ko na lang yung katotohanan. Paano naman kasi? Kahapon niya kasi out of nowhere yung tinanong mo sa akin. Ano size ng damit mo kapag tulog ka? Ako, parang teka, magkaiba pa ba yun? So kasi parang wala lang parang kakaiba. Malay mo, di ba? Kasi di ba ang paa, iba yung size ng paa mo pag umaga, iba din kapag gabi. Magkaiba yun? Oo, kasi syempre pagod na yung katawan mo nun, di ba? So parang mas lumalaki yung paa mo kapag kapag pagod ka. Uy? Oo. Ba't ako hindi ko napapansin? Hindi mo na napapansin pero ayun, obserbahan mo minsan. Anong pala yun? Pag umaga na relax ka, wala ka pa masyadong ginagawa. Syempre, relax din yung fit. Pero kapag gabi, na yan, yung pagod ka na, naglakad ka na, dami mo nang ginawa, ayan, medyo malaki na yan, pagod na yan. Ganun pala yun. Ano bang size ng paa mo? Size 9. Size, ang taray, size 9. Malaki. Oo, ganyan. Medyo. O baka naman, since tinanong mo sa akin yung size ko ng paa ko, di ba? What if kaya na imbis na damit yung irigalo mo sa akin sa Pasko na pantulog, sapatos na lang? Wag ako. Alam mo, balita ko, napakayaman mo daw. Alam mo, yung mga pinapamalita mo, wala na ako mabubudol na ganun talaga. Mayaman ka naman talaga Hindi ako mayaman. Pag sinabi ko dito yung kinita ng Pebbles. Hoy, ano ka ba? Joke lang kayo, no? Hindi po totoo yung mga sinasabi ni Toby. Opo. Wala pong katotohanan. Kaya please pumunta na po kayo sa Pebbles. Kasi sa totoo lang po, nangangailangan po kami. Kailangan po namin ng mga customers doon sa Pebbles sa Tomas Morato. Actually gusto kong ma-try yung sa Nails M&M. Halika na, pumunta ka na doon mamaya. Mamaya? Uuwi ako ng Cavite. Oo nga pala. Kami mag-a-adjust sa'yo? Syempre. Pwede naman, home service, di ba? DJ Baby Toby, puntahan nyo ako sa Cavite, bilis. Pag di nandito ka na lang, sir, pag nandito na lang po kayo. Sige na po. Gusto ko rin kasi may masahe. Sige, dagdag po namin yung service na yan. Sige. Oo. Tapos yung masahe na yun, may extra service. Extra service na pagluluto. Oo. Sige po, yung gagamitin po namin, imbes na oil or powder, graba po yung gagamitin namin pang massage sa inyo. Masyado po kayong demanding. Speaking of graba, no? Alam mo ba, nabato ako dati sa ulo ng graba? Oo. Deserve mo. Hindi kita apiran. Bahala ka dyan. Charing lang. Bakit ka naman Salamat graba?
kasi dati kasi nung bata-bata ako, laro namin kasi mga pangkalye talaga. Ay, masaya yan. Masaya naman talaga. So ayun, since may graba nung time na yun dun sa sa pinaglalaroan namin, naglaro kami batuhan ng bato. Uy, ang naman, ang violent naman yan. So ayun, kung makikita nyo dito, kung bubuklatin ko itong buhok ko, dito siyang part, meron ng poknat Uy, dyan. delikado. Delikado nga, oo. Dumugo nung binato. Oo, dumugo siya. As in yung sumisirit pa talaga. Pasintabi po sa mga kumakain, no? Pero yun, dumudugo talaga siya. As in Walking Dead, the Walking Dead levels. Oo, alam mo yung yung sa mga wrestling na kapag dumudugo yung ulo nila, ganun. Grabe. So pasensya po sa mga kumakain, trip ninyo sa buhay. Wala lalaki tapos larong kalye, di ba? Actually. So yun, ang nangyari nun, nabato ako sa ulo ko. Tapos pagkabato sa akin, ayun, sabi ng kalaro kong isa, yung katabi ko, ala, may dugo. Nung una, hindi pa ako naniniwala. Nung pagkahawak niya dito, tas yung kamay niya, tinignan ko, may dugo nga. Umiyak na ako nun. Gosh, kaya nga. Oo, kaya pala ganyan ka ngayon. So sinasabi mo, bobo ako ngayon. Ay, wala akong sinasabi. So sinasabi mo, ganyan ka pala, mabuti ka. Binato ko ng graba sa ulo, kaya ako naging bobo ngayon. Hindi, kaya alam mo ngayon yung pain na nararamdaman At stupido ako, ganun. Hoy, wala akong sinasabing ganyan. Alam mo, wag mo masyadong i-describe yung sarili mo. Charing lang. Hoy, alam mo, bumati ka dito. Tingnan mo, dami nanonood sa atin, no? Tuwang-tuwa sila kapag ganito yung usapan natin, Toby. Tuwang-tuwa sila pag sasabihan mo ang bobo, ganun. Hoy, hindi ako nagsasabi niya. Wag mo kasi masyadong i-describe yung sarili mo. Salamat talaga. Alam mo, masaya ka naman ngayon, di ba? Oo naman, masaya naman yung puso mo, di ba? Oo naman, masaya naman. Tingnan natin kung nandito siya. Wala siya today. Huwag ka mag-alala, nakikita ko siya. Oo. Ayun siya, Bakit wala? He's watching. Yes! Okay. Uy, ano ba? Tama na nga. Masaya ng puso Anyway, pag-usapan na natin DJ Lensay ang ating sender kanina, no? Oo. Eto na nga, kanina kasi itong ating message sender, pangalan niya ay... Ano pangalan? So, may mga pangalan mo, Rowan ba yun? Oo, Basta yun, Rowan. So ayun na nga, itong ating sender nagkaroon daw ng jowa or may jowa daw siya ngayon na nakitaan niya na may something na nangyayari doon sa kanyang katrabaho at sa kanya. Doon sa as in, nangyayari? jowa niya. Nangyayari, hindi naman siguro okay lang siguro yung yung may nangyayari na sa pagkakasabi ko. Siguro nakita talaga may nangyayari. But who knows, 'di ba? Pero naglalandian daw sila. Ayun. So ngayon para sa iyo, no? Kahit na nakita niya na na may nangyayari or hindi naman kami kalandian yung kanyang jowa. Para sa iyo okay lang ba na magstay siya o hindi? Hindi, syempre. Alis ka na dyan. Kasi siya daw kasi kinikim-kim na daw yun eh. Bakit? Yun nga hindi ko alam. Kasi nga daw, mahal daw niya. Yun lang yun? Kasi para sa akin, kahit mahal mo siya, kapag niloko ka na niya, at nakitaan mo na siya ng ebidensya na nanloloko talaga, wala na siyang respeto sa'yo. Yun, exactly. Diba? Alam mo, tulad nga ng sinabi ni Baby Toby kanina, wala namang pagpapatayo ng rebulto ng pagiging syungangers, no? Wala pa napapatayo na rebulto tungkol dyan. At saka feeling ko, youth pa yan, nasa kabataan pa siya. Siguro, base sa kanyang picture, medyo bata-bata pa. Bata-bata pa siya. Kasi feeling ko pag mga nasa 30 plus na yan, wala nang pakialam yan. Niloloko mo ako, alis na ako. So, wala akong pera. Yun na lang yung pag-iisipan ko ng paraan. Hindi yung, alam mo, kapag niloloko ka na ng tao, matik yan, wala na siyang respeto sa'yo. Diba? Wala nang rason para magstay ka pa. Sasabihin mo, mahal mo siya, ikaw mahal ka ba? Actually, diba? Diba isipin mo kung mahal ka talaga niya, walang ganyan eh. Oo. Hindi mo makikita yung mga ganyan sa cellphone niya. Kahit nasabihin natin ang weird man pakinggan na tinitignan mo yung cellphone niya. Walang weird doon, pare. Okay, sige. Kasi walang weird dapat doon. open kayo sa isa't isa kapag wala kayong tinatago. At sabihin na nangalikot siya, di ba? Na kahit na papaano, medyo weird naman yun. Nangalikot, di ba? Nangalikot ng cellphone. Aminin mo. Okay lang yun. Mangalikot? Oo. Hindi ka nung weird doon? Hindi. Ba't ikaw ba ayaw mo nang tinitingnan yung cellphone mo? Sa akin okay lang naman. Pero yung kakalikutin na as in from top to bottom na Oo, okay lang. Okay lang sa'yo yun? Oo. Uy, parang hindi ba na yung yung privacy mo nun? Anong privacy yung kailangan? Ba't ko kailangan ng privacy eh? Well, sa akin kasi sa part ko, mapapangasawa ko na siya eh. Nag-live-in na nga kami eh. Ako naman kasi, sinasabi ko lang naman kasi, sa akin okay lang naman, wala naman pakialam, wala naman kasi akong tinatago, no? Ang sa akin lang, iniisip ko lang din kung ano yung mararamdaman ng partner ko kapag ginawa ko yun. Baka kasi mamaya, yung isipin niya,
Di mo ba ako ini-invade. pinagkakatiwalaan? Oo. Ganon. Hindi naman. Alam mo kung wala ka talagang tinatago at alam mo sa sarili mo na from the very beginning is talagang straight ka, I don't think mako-conscious ka kapag ginawa yun ng partner mo. Unless meron kang mga bagay na nakalimutan sabihin sa kanya or mga hindi talaga sinabi sa kanya. Diba? Unless habang kayo meron kang kalarong iba. Yun lang naman yung rason ba't kailangan mong matakot eh. Sa bagay. Diba? Pero yun nga, going back to your sender, Baby Toby, kapag niloko ka na ng babae o ng lalaki, wala nang tanong-tanong, iwanan mo na yan kasi ibig Actually. sabihin, di ka na niya mahal, di ka niya gusto, hindi ka niya nire-respeto. So ba't ka pa Diba? nandyan? Kaya kung ako sa'yo, no, iwalayan mo na. Iwasan mo na yan. Kasi una sa lahat, kung hindi mo na respeto yung sarili mo, no, paano ka respetuhin ng iba? Lalong-lalo ng partner mo. Kasi parang nangyari kasi, di mo na respetuhin yung sarili mo dahil mahal mo siya. Nasaktan ka ni. Conditional love, nanay lang nagbibigay nun. Tsaka isipin mo, no, kapag sinaktan ka na niya at pinatawad mo ulit, sabihin na natin sinabi mo sa kanya, kinonfronta mo siya, napatawad mo siya, umokay ulit kayo. Sure ka ba na hindi niya na ulit gagawin yun? Tama ka dyan, Kung Baby nagawa Toby. niya ngayon, Oo. pwede niya pa rin niyang gawin, di ba? At mas malala pa. Kasi nalusutan niya yung una eh. Tama. Mag-iingat na lang siya sa mga susunod na galaw niya. Tama. Diba? At hindi naman sa pinag-overthink kita, no? Pero what if, no? Oh. What if meron nangyari sa kanila? Diba? Yun na lang isipin mo. Mamaya magkasakit pa kayo niyan, diba? Parehas, Hindi mo diba? alam. Oo. Alam mo yan talaga yung kailangan natin isipin, no? Kapag halimbawa na si sense mo na niloloko ka, tapos may nangyayari sa kanila, diba hindi mo kasi alam kung, oo, ikaw malinis ka. Pero yung partner mo, ilan na ba yung nakachorva niya? Yung mga Diba? nakachorva niya na yun, sigurado ba silang malinis yun? So, alam mo yun, baka mamaya, malinis ka, akala mo, loyal sa'yo yung partner mo, hindi mo alam yung sa kanya ka pala magkakasakit. Alam mo yun yung nakakatakot eh. Tama ka dyan, DJ Lindsay. Kaya naman, Panggano, kung ikaw man ay nakaka-relate kay Rowan, no, sa ating sender, no, hiwalayin mo na. Hiwalayan mo na ang iyong girlfriend kung nanloloko siya sa'yo. Or hindi naman kaya boyfriend mo, di ba? Kasi sasabihin naman ng iba dyan, pati rin naman mga lalaki, manloloko din naman. Yes po. Kahit Parehas sino po naman. yan. Kahit Oo. sino po yan. Bababae man, lalaki, girl, boy, bakla, tomboy, kahit ano man, loloko po yan. Okay? Totoo. Kaya ngayon, kung ang partner nyo ay wala ng respeto sa inyo, then go na. Umalis na lang kayo, mag-start na kayo, mag-move on, mag-heal. I-heal nyo yung sarili nyo, di ba? Kasi syempre, hindi na kayo nirespeto eh. And I am telling you guys, kapag kayo ay humiwalay dyan, makakampante ang iyong puso, matatahimik ang inyong utak, di ba? Kasi kapag gabi kasi, ang nangyayari, iisip at isipin mo yan eh. Totoo. Kapag ikaw lang mag-isa bago ka matulog, lahat ng mga malulungkot, lahat ng mga bagay na kinasakit ng puso mo, maiisip mo yan. Oo. At palagi ka pa rin masasaktan kapag hindi mo inaaksyonan, di ba? Alam mo, isang rason lang yung alam ko ba't hindi kayang hiwalayan ng tao yung mahal nila kahit niloloko na sila. Mayaman yung jowa nila. Mayaman yung jowa nila tapos kung ano nung pinibigay sa kanila kaya tanggap lang sila ng tanggap kahit masakit na. Kasi kahit sinasaktan mo ko, okay lang, binibigyan mo naman ako ng pangluho ko. Okay lang kasi binibigyan mo naman ako ng allowance. So hindi love yan. Hindi love yan. Oo. Naggagamitan lang kayong dalawa. Kung ang ganyan palang hanap mo, humanap pa rin ng sugar mommy, di ba? Diba? Mayaman ka na, hindi ka pa masasaktan, di ba? So parang open relationship pala yun, Baby Toby. 'Di ba? Lakas maka-RC Ganon, Munoz at saka oo. JC Santos. Kung ako sa'yo, no? Mag-move on ka na lang, mawalay ka na lang. O kung gusto mo pa rin magpakamartir, no? Mag-iipon kami ni DJ Lindsay ng 1 million, papatayuan ka namin dito ng Uy, wag Repulto. mo kayo damay. Ang dami kong gastos. Sige na, please. Bayaan mo siya kung masira yung buhay niya dahil ayaw niya Hindi, sige na, maghiwalay please. yun. Wag na. Pati na tayo. Dito na lang tayo. Pabayaan mo na siya. Problemahin niya yun. Total siya naman yung masasaktan dyan. Okay na yun. Nag-advise lang tayo dito. Wag na tayong gumastos. O sige, ako na lang ang mag-care sa'yo, ha? Papatayuan na lang kita, kayang-kaya ko yan. Uy, ano ka ba? Yung nanay mo, isipin mo muna. Ay hindi, mayaman ako. Oh. Char! Hi! Anyway, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. At syempre nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? So for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo. Uy, etong bandang to ay bagong kantang inilabas. Uy, ano yun? Ben and Ben.
Check nyo yan, ha? Maganda siya, maganda siya. About daw siya sa distance. Ay, distance. Speaking of distance, di ba malapit ka nang pumunta sa Baguio? Oo, malapit na December 1. Yung ano ko pala, yung pasalubong ko Ay, huwag ka mag-alala. Sige, papadalan kita. Or Ube. uuwian kita ng walis. Ay, grabe naman. Kumatay mo walis. Gusto ko ubi jam. Ubi jam? Oo, sige, Oo. walang problema. Oo, ah. Ilan? 100? Hindi, isa lang. Isa lang? Oo. Pangtanggal umay lang kapag kumakain. Sige, sige. Walang problema. Kaya naman Okay. mga pangga, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy!